Inirekomenda na ng Department of Justice na kasuhan ng qualified trafficking of persons at kidnapping for ransom ang dalawang middle managers ng ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Saksi, si Salima Refrat. Ang reklamo ng mga Pogo worker na umano'y inabuso sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, uusad na ayon sa Justice Department. Inirekomenda na ng Department of Justice na kasuhan ng qualified trafficking in persons at kidnapping for ransom ang dalawang Chinese middle managers ng Pogo. Ayon sa resolusyon, na-recruit ang isa sa mga biktima para sa ibang trabaho, pero ibinyahe papunta sa Porac, Pogo at ginawang love scammer. Nang tumanggi, tinorture umano siya gamit ang baseball bat at kinulong daw siya sa isa sa mga kwarto. Ang isa namang biktima, dinukot sa Maynila at dinala sa Porac. Hiningan raw ng 300,000 pesos na ransom ang kanyang pamilya sa China. At nang hindi makabayad, dito na siya sinaktan at pinosas sa frame ng kama. Yung organized crime nila lumipat dito, nagdala ng lagim. Kaya nga, yan ang isang dahilan kung bakit nangayaw na ang Pangulo sa Pogo. Kasi kasama na yung social ills at kaya itong criminal itong criminal aspect na hindi talaga katanggap-tanggap sa atin. Nasa kustudiyan na ng PAOK ang dalawang akusado. Kailangan munang matapos ang paglilitis at pagsilbihan nila ang sentensya kung makoconvict sa mga kaso bago harapin ang nakaambaring deportation cases laban sa kanila. Para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, malaking bagay ang pag-akyat ng kaso sa korte sa panghihikayat ng iba pang biktima o testigo para mapanagot maging mga big players ng mga illegal na Pogo. Yung pag ganito kasi, yung magiging cooperative yung mga witnesses natin, yung mga complainants, madali nating mapapausan yung ating kaso laban dito sa mga big players na sinasabi mo like yung former mayors Alice Go and sila Cassandra Ong. Sila kasi yung mga malaking pangalan na nababanggit dito. Kaugnay sa mga reklamong kinakaharap ni Alice Guo, natanggap na raw ng COMELEC ang counter-affidavit ni Guo sa reklamong material misrepresentation laban sa kanya. Nagugat ang reklamo sa pagsisinungaling umano ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Dahil dyan, pwede na raw itigil ang preliminary investigation at tumuloy sa resolusyon ng kontrobersya. Gusto kong patunayan, hindi po tayo nagsisingle out ni Mayor Alice Gulang sapagkat regular po kami na mayroong mga misrepresentation cases. Samantala, may impormasyon daw si Senator Sherwin Gatchalian na 3 personalidad na may mataas na posisyon sa Pogo, sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga ang tumulong sa grupo ni Guo na makalabas ng bansa. Yan ay sina Duan Renwu, Wang Jiyang at Zhang Jie. Tumulong din daw ang anyay network na ito para makalipat sina Guo sa Malaysia, Singapore at Indonesia kung saan naaresto si Guo. Si Duan Ren ang isa sa mga active personalities dun sa movement nila sa Indonesia, Malaysia and Singapore. Si Wang Ziyan yung isa. Tapos meron pang isa si Zhang Jie, president ng Lucky South. Nag-book ng hotel, nag-facilitate ng travel. Hindi tinukoy ni Gatchalian kung sino sa mga ito ang pangalang isinulat sa papel ni Guo noong nakaraang hearing. Pero sinabi niyang si Wang Jiyang, isa sa mga boss ng Pogo, may papel sa pagtakas ni Guo. Malaki yung kanyang ginawa, no? Ganyan ang kanyang papel doon sa pagtakas nila Alice Guo at yung grupo nila sa Malaysia. No? Doon sa grupo nila sa Malaysia, nandoon din si Cassandra Lee. Para sa GMA Integrated News, Salima Refrat, ang inyong saksi.